Hello class, another problem na naman ang ating lulutasin ngayong araw, no? So, syempre, eto na. Ang topic natin is all about wall footing. Sabi rito, a wall footing is to support a 300 mm, no? 300 mm masonry wall. Tapos binigay na po yung kanyang mga parameters. Halimbawa, si allowable soil pressure na 200 kilopascal. Meron tayong F'C, Fy, and unit weight ng concrete, unit weight ng soil. Meron din po tayong yung point load na dead load, live load. Tapos meron din po tayong lateral load, no? Etong mga H, meaning po niyan lateral load po yung mga yan na nagkukos ng moment sa footing natin. So ipapaliwanag natin mamaya. And meron din tayo syempre yung kanyang live load. Okay? So dito class, ang gagawin lang po natin is ganito. Okay. So, ang unang tanong po sa atin, which of the following gives the minimum width B of the footing such that the effective soil pressure will not be exceeded? So, pag ganito class, kapag ang hinahanap po is minimum width B or required length, ito naka-highlight na po siya, ang gagamitin lang po natin na load is service loads. Sir, ano po ba yung service loads? Meron kasi tayong dalawang type class, si service load and si factored loads. So, kung mapapansin nyo class, di ba meron tayo sa new code natin yung 1.2 dead load plus 1.6 live load, di ba? So, ganyan. Kapag factor load po, gagamitin po natin si 1.2 dead load, 1.6 live load. Pero kapag service load lang, ang gagamitin lang po natin is dead load plus live load. Meaning, wala po tayong mga factor na ito, no? Yung 1.2 and 1.6. So, ganun lang siya. Basta po kapag required minimum width service loads lang po yung gagamitin natin. Kasi hindi natin dapat ma-exit yung allowable soil pressure. Okay? So, dito muna siya, sa gilid. Okay. Ang gagawin na natin, eto na po, CPDL plus, so, total na lang, no? Total na P is 200 plus 180, no? Will be 360 kilonewtons per meter. Okay? So, tapos next naman tayo, meron din tayong lateral load na H is equal to 60 plus 30. This one will be equal to 90 kilonewton. So, yan lang muna yung iisipin natin, no? Ito lang muna. Okay. So, kung ito yung footing natin, trinidi ko kasi siya eh. Pero sige, ituloy ko ng ganito. Ang gagawin lang natin, maglagay lang tayo ng load. Ito. So, ito yung dead load na lang natin. P. Tawagin kong P yan. Tapos meron tayong lateral load. Palitan ko lang yung color niya para astig. Ito. Yan. Ito naman yung H. And syempre, take note, yung P and H na yan po is yung na-solve na po natin na P and H dito. Okay, yan na po yung pinaka-value nila. Diba? Okay. So, QNet. No? QNet class. QNet ang hinahanap natin. QNet. Bakit ba QNet, sir? Okay. Bakit ba QNet ang hinahanap? Halimbawa, ito yung footing natin. Lagi naman natin hinahanap si QNet, di ba? Kung mapapansin nyo. Basta pag footing, hinahanap lagi si QNet. Ito siya. Yan na lang. So, ang QNet po is ito. Itong nasa baba, itong pong ating soil pressure. No? Ito lang po siya. Which is tinatawag din natin siyang QNet, yung soil pressure na to. So, ito siya, si QNet. Diba? Yan. Pero, ang kaibahan lang class is meron po tayong lateral load. Ang magiging QNet po kasi natin class, kapag ang footing po natin is subjected only sa axial loads. Ang mga axial loads po natin class, ito lang yung mga P, no? Dead load or live load. Ito po yung tinatawag natin ng mga axial load.
Pero class, ito pong footing natin is subjected daw po sa ganito. Subjected daw po siya sa point load, no? Ito po yung ating point load. And meron din po siyang lateral load na tinatawag po nating H. So, paano sir kapag may lateral load? So, kapag meron pong lateral load, kung ito pong point load natin is nagkukos lang ng compression, no? Compression lang po ang cause niya dyan, di ba? Bababa lang yan di ba? Didikdikin niya lang pababa yung footing natin. Pero po itong lateral load, ang cause niya sa footing natin is anong naisip nyo? What? Bubuwalin niya po yung ating footing, di ba? Tutumba niya yung footing natin. Which can cause moment, no? Magkakaroon po ng moment dito sa ating footing. Kumbaga, kung yan yung footing natin kanina, pwedeng ang footing po natin is, ang mangyari due to lateral load, ay, paano yun ito? Hindi ko mapaikot. So, magiging ganito siya. Magiging ganyan. Pwede siyang maging ganyan. After, no? Basta mabubuwala siya. Ganun. Okay. So, yun lang naman. So, ang mangyayari na class kapag meron na po tayong lateral load, ang magiging presentation po ng ating soil pressure will be trapezoidal. No? Magiging trapezoidal na po yan. Sir, bakit ganito yung trapezoid? Okay. Bakit ganito yung trapezoid, sir? Bakit hindi ganito? Tama ba? Wait. Yan ko lang Papaliwanag ko lang. Kasi baka may nalilito. Okay. Sir, bakit ganito po ang ating soil pressure? Bakit hindi po ganito? Yan. Okay. So, dito kasi class, kapag footing, kung sa akin lang ang presentation ko po sa footing, ang compression is positive, ang tension is negative. Di ba po nasanay tayo kapag sa strema ang subject natin, strength of materials, kapag meron po tayong combined stress na tinatawag, yun pong sign convention natin kapag compression is negative, pag tension is positive. So, kayo class, depende sa inyo. Basta ako kapag footing, ang bida po sa akin is si compression. Okay. So, kung mapapansin nyo class, ito po yung mas tama, no? Itong number 1. Ito po yung mas tama. Ito po yung mas correct way. Kasi nga, kung mapapansin nyo, ito po yung unang force natin, which is yung point load. So, pag naglagay siya ng force dyan, nag-exert siya ng force is pa-compression, di ba? Alisin lang natin to. So, yung P, mag-exert siya ng compression, no? Pero ito pong moment natin, no? Di ba pag meron tayong moment, ang moment po natin can either be positive or negative. Nag-produce siya ng positive or negative dito sa ating structure, no? Positive or negative, yan. Or, kung mapapansin nyo, positive or negative or compression and tension. Yun po pala yung mas correct term. Compression or tension, yung napoproduce niya sa ating structure. Halimbawa, ito pong H natin, itong lateral load natin, ay tumama po siya dito. Di ba, syempre, pag wag mo moment yan, dito po siya tatama, no? Dito po siya tatama sa side na to. So that, yung magiging side na ito po is magiging compression. Di ba? Mako-compress tong side na to. Pero ito pong kabila is matitension. Or tensile stress ang mararanasan niya. Kasi kung iisipin nyo ito yung moment natin. Ito, dinidikdik niya. Pero at the same time, kung extend natin to, ito yung moment niya rin, no? So, same lang yan. Yung side naman po na ito is hinihila niya naman, no? Hinihila niya naman yung side na to. Kaya, tension po yung nararanasan ng side na to. So, pwede naman po kayo maglagay ng, ng neutral axis. Ito po yung neutral axis. Ito po yung neutral axis nyo. Tapos yung neutral axis na yan,
palagi po na hinahati. Eh, syempre, neutral axis nga. No? Kung baga hahati nyo yung dalawang, kakahati nyo sa dalawa yung isang structure. Halimbawa, ganito lang sa 2D para mas maintindihan ko ng iba. So, pasensya na kung medyo naguguluhan kayo ng slide. Pero ganito lang siya. So, in 2D, ganito siya. So, ito yung ating moment, no, na na-produce ng lateral load. So, ito same, no. Parang ganito lang din siya. Okay, sana nakita yan. Medyo exaggerated lang to. So, pag yan po yung moment, dito nyo po ilalagay, of course, yung neutral axis. So, ito po yung magiging basis nyo, no? Yan yung magiging basis nyo. So, huwag po kayong maglalagay ng pagganito, no? Huwag po kayong maglalagay ng pagganyan. Kasi, ang magiging pagganyan po is dapat, pagganito naman yung kanyang moment, no? Pagganyan naman dapat. So, ganyan lang. Kapag hinati mo siya, dapat yung gitna niya is mahati ng neutral axis nyo. Okay. Tapos, so nahati na natin sa dalawa yan, no? Meron tayong mapoproduce na compression side and tension side dito. So, ito po is yung compression natin and ito pong side is yung ating tension. So, ganun lang naman po siya. So, kung napahaba ko po yung explanation, pasensya na. Pero sana yung iba mas naintindihan. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito yung part na dinikdik, no? Ito yung dyan siya tumama. And ito naman po yung part na hinila naman niya. Okay? So, ganun lang muna. And ito po yung tama. Purahin ko lang. So, kung mapapansin nyo po, ito po yung pwede nating tawagin na Q maximum. And ito po is yung Q minimum naman siya. Diba? So, ito na naman. Bakit Q min and Q max yan? Kung mapapansin nyo kasi, yung P natin produce compression. Tapos yung moment naman natin, sabihin na lang natin M, can produce compression and tension. So, ito yung Qmax. Qmax natin is equal to, syempre, compression plus compression yan. Tapos, Qmin will be compression minus tension. So, ganyan po ang presentation ko kapag footing. Ang positive ko po is compression, negative ko po yung tension. So, hindi naman po ako nalilito if ever gagamitin ko siya sa combined stresses. Mas maganda lang kasi na positive siya kasi kung mapapansin nyo, eto, purely positive naman, ay purely compression naman kasi talaga ang nararanasan ng footing natin, di ba? Hindi naman talaga nagre-resist ng tension yan kasi pababa yan eh, di ba? Hindi naman nagre-resist ng tension yan. So, mas maganda na iset na lang po na positive yung ating compression. Okay? So, alisin ko lang muna siya. And itutuloy ko ulit to sa next video.